On the good side naman, ito is swerte guys, no? Merong opportunity na dadating sa inyo, mga kapiksi sa 2025. Pagdating sa kaperahan, pwedeng ito yung bagong trabaho, bagong negosyo, bagong investment, bagong opportunity. Ito yung magdadala sa inyo ng swerte at saka hindi lang swerte ang daladala nito, pero maaaring umangat yung buhay nyo dahil dito sa magandang opportunity na to sa pera. Okay? So again, wag yung palampasin, pero dapat pinag-aaralan nyo din mga kapiksi para hindi kayo mapahamak. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ito ang inyong 2025 kapalaran. Mga kapiksi, ito yung lahat ng decks na gagamitin natin para sa ating reading for 2025. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin sa dulo guys. Pwede kayo magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo, okay? So medyo mahaba-habang video ito mga kapiksi dahil ito ay detailed reading. Titingnan natin lahat ng pwedeng lumabas sa inyong mga kapiksi for 2025, okay? So unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay for 2025. Pwedeng makaresonate guys, pwedeng hindi, pwedeng yung iba makaresonate, pwedeng yung iba hindi. So kung ano yung mga mensahe na feeling nyo makaka-resonate sa inyo guys, take that message, okay? So ito yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay for 2025 guys. Unang-una, remain to be positive mga kapiksi. Very important na palaging positibo yung pananaw natin, yung paniniwala natin sa buhay. Guys, kahit gaano ka negative, kahit gaano ka dami ng paghihirap or pagsubok na nararanasan nyo sa buhay, always remain positive mga kapiksi. Sabi ko nga guys, dalawa lang naman yan nangyayari sa buhay natin. It's either positive or negative. Kapag negative ka, parehas mahirap yan guys. Mahirap magpaka-negative, mahirap magpaka-positive. Pero ang difference kasi guys, kapag palagi kayong negative, yung napupush out sa physical reality nyo, puro negative lang din, okay? After 1 year, after 6 months, after 5 years, puro negative pa rin yan, hindi yan magbabago, okay? Pero pagka nagpaka-positive ka ngayon, kahit gaano ka negative yung na-experience mo sa buhay, basta consistent ka sa pagiging positive, after 1 month, 2 months, 6 months, 1 year, 3 years, pwedeng maging positibo yung resulta ng buhay mo. So yun yung pagkakaiba mga kapiksi. Again, mahirap magpaka-positibo, mahirap magpaka-negatibo. Mamili ka kung anong hirap yung gusto mong pagdaanan mga kapiksi. Yung mahirap na walang resulta o yung mahirap na pwedeng magdala ng positibong resulta. Okay? That's why it's very important to remain positive mga kapiksi. And huwag kayong mag-alala guys kasi ngayong 2025 no, magkakaroon ng mga peaceful resolution, mga solusyon sa mga problema nyo kung kayo ay may mga problema na pinagdaanan ngayong 2024 or probably kasama pa dyan yung mga problema nyo ng mga nagdaang taon, okay? Magkakaroon din ng mga solusyon sa mga problema nyo guys. And ito guys, importante ito na you have to have forgiveness, no? Kailangan magkaroon ng forgiveness para maka-move on kayo, makalimutan nyo na yung mga negative na pinagdaanan nyo nitong buong taon. Kailangan yung i-let go, kailangan yung i-accept, kailangan yung patawarin yung mga tao na gumawa sa inyo ng hindi maganda, and kailangan din kalimutan nyo yung mga ginawa nila sa inyo. Kasi hindi mo deserve na magdusa, hindi mo deserve na magkaroon ng balakid sa iyong puso. Deserve mo maging masaya, deserve mo magmahal, deserve mo maging happy, maging peaceful, and lahat yan magagawa mo kapag ikaw ay natutong magpatawad ang kapiksi. Okay? So yan yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay for 2025 mga kapiksi. So, tingnan naman natin yung mga maaaring maganap, ma-experience nyo sa 2025 guys.
So, profession, ito'y trabaho mga kapiksi. For some of you guys, kung kayo ay mga wala pang trabaho ngayong 2024, kung first time ka na naghahanap ng trabaho, maaari kayong makakuha ng trabaho na gusto nyo. For some of you, pwedeng lumipat din kayo ng trabaho or pinagtatrabahuhan, maaari magkaroon ng pagbabago sa profession nyo. Okay, so let's say for example, baka dati nagpa-part-time ka lang, ngayon mag-full-time ka na, o kaya baka magkaroon ng change of expertise. Ganun kasi, no? Like for example, ako, IT expert ako before, pero ngayon tarot reader na ako. So, pwedeng ganun mga kapiksi, no? Depende sa skills nyo, guys, okay, or sa mga talent nyo. So, maaari magkaroon ng changes dyan. Or for some of you, pwedeng nakakraft nyo rin yung inyong expertise. Ibig sabihin, mas nagiging magaling kayo sa inyong mga profession, mga kapiksi. Another message, guys, ito ay care. So for some of you guys, maaaring magkaroon ng addition to the family, no? Pwede magkaroon ng mga baby, ganyan, additional sa family nyo. Pwedeng kayo yung magka-baby, or let's say for example, meron na kayong mga adults na mga anak, so pwedeng magkaroon kayo ng apo sa kanila mga kapiksi, pero pwedeng nagkakaroon ng expansion sa inyong inyong pamilya mga kapiksi, and mararamdaman nyo rin yung kumbaga tender love and care, pagmamahal sa loob ng inyong tahanan. So ma-observe nyo na parang abundance of love yung inyong may experience sa loob ng family nyo mga kapiksi. Okay, and another one dito sa deck na to, ito guys, be careful with this, no? Ito yung mga false mask, pretentious na mga tao, pwedeng may manloko sa inyo, pwedeng maging biktima kayo ng deception. So mag-ingat kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo, whether stranger sila or kakilala nyo. It's still better na mag-ingat kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo, mga kapiksi, para hindi kayo mabiktima ng mga panloloko. Okay? Alright, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. So, what else mga kapiksi? Tingnan pa natin yung mga maaaring magganap sa inyo ngayong 2025. Ito namang deck na to guys. So, ito guys, no, pwedeng nagkakaroon kayo ng disconnection mga kapiksi sa spiritual path nyo, or baka makalimutan nyo na yung pagdadasal, pagsisimba, mga kapiksi. Make sure na wag natin itong kakalimutan, yung spiritual na aspeto ng buhay natin. Kahit yung magdasal lang mga kapiksi, there are some people na hindi na nakakapunta sa mga church, hindi na nakakapagsimba, hindi na nakakasamba. Depende sa religion nyo siguro, or depende rin sa preference nyo, pero wag nyo na lang kakalimutan yung pagdadasal mga kapiksi. Okay, very important na tumawag tayo sa divine, magdasal, para hindi kayo maligaw ng landas, and magkaroon kayo ng strength palagi, inner strength and gabay, and your guides, no, yung mga gabay nyo, palagi kayong tutulungan and poprotektahan as well. So always be grateful sa kanila, palagi tayong magpasalamat, and palagi din tayong humingi ng gabay at tulong, mga kapiksi. Alright, another one mga kapiksi, for some of you guys, maaari magkaroon ng imbalance sa buhay nyo. Pag nagkakaroon ng imbalance mga kapiksi, ibig sabihin pwedeng mas malakas yung negative na side ng buhay nyo kasi dun sa positive. So, and sometimes okay lang naman yun, nangyayari naman talaga yan guys, na hindi natin maiwasan na magpakanega or mag-spiral sa nega. Pero when that happens, kailangan meron din kayong disiplina na oops, tama na, sobra na yung pagkanega ko, ako lang yung magsasuffer dito. So balik na ulit sa pagiging positive mga kapiksi, para mailagay ulit sa tamang balance yung buhay nyo. And for some of you, if merong mga kontrata na
iha-handle kayo for next year. Kahit anong kontrata mga kapiksi, pwede magkaroon ng konting delay or konting aberya. So make sure na habaan nyo yung pasensya nyo. Mga offers, mga dokumento, mga approval na nilalakad, mga papeles, ganyan, whatever kind of contract, make sure na basahin nyo mabuti, make sure na asikasuhin nyo mabuti, if may mga requirements na kailangan or whatever, asikasuhin nyo mabuti mga kapiksi, para maiwasan nyo itong mga delay na to or mga aberya na ito, mga kapiksi. Okay? And we also have victory in reverse mga kapiksi. So, ito'y tagumpay, pero ibig sabihin maaaring nagkakaroon ng balakid sa tagumpay nyo mga kapiksi. Pwedeng temporary ito guys, kasi sometimes may mga roadblocks. Ibig sabihin, parang sa daan, no? Di ba minsan pag sa daan, merong mga humps, pwedeng may mga humps o kaya may mga lubak, ganyan, o kaya may mga ginagawang kalsada, merong traffic, merong dead end, ganyan. So, kailangan nyo lang medyo umiba ng landas, maghanap ng alternate route, no? If that happens, kasi sometimes nagkakaroon talaga ng mga balakid, no, sa ating mga lakbayin sa buhay. But, ang importante is, maghanap kayo ng alternatibong solusyon or pamamaraan. Sabi nga dito guys, no, magkakaroon kayo ng mga peaceful na resolution sa buhay nyo. And you should also learn from your mistakes mga kapiksi, para maiwasan nyo na magkamali ulit mga kapiksi. So maaaring magkaroon ng konting balakid sa buhay nyo, pero huwag kayong mag-give up guys. Ang importante is magtuloy-tuloy pa rin kayo. And eventually, ito, pwede rin itong maging ganito na matamasa nyo ang inyong mga success at tagumpay. Okay, kailangan lang maging consistent and persistent kayo sa inyong buhay, mga kapiksi. Alright? Okay, so yan yung mga mensahe para sa inyo guys. So ngayon, tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong 2025. Ito yung deck na gagamitin natin. Shuffle ko muna to guys. Habang shuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng ating subscribers, mga kapiksi, ito yung mga ino-offer natin sa ating channel. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa mga gustong mag-manifest ng abundance sa kaperahan, trabaho, negosyo sa lapi. And another one is meron din tayong isa pang course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction, para mag-manifest kayo ng mga specific desires sa buhay nyo mga kapiksi. So if gusto nyo mag-avail ng mga services na yan and course na yan, mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, King of Pents, Capricorn guys, kayo ay represent ng King of Pents sa ating spread. So, ang gagawin natin, dahil ito ay yearly reading or annual reading mga kapiksi, 4 na beses tayong maglalatag ng spread. First quarter, second quarter, third quarter, at saka fourth quarter mga kapiksi. Pero, anytime sa loob ng 2025, pwede nyong ma-experience itong mga energies na to guys. Okay? So, una mga kapiksi, pwedeng positive, pwedeng negative, and kung ano yung mga strongest energies guys, yun yung i-mention natin. So, meron din dito ang presence ng another earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may earth element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another earth sign, at saka fire sign mga kapiksi, Aries, Leo, Sagittarius. So, ito yung mga magagandang pagbabago mga kapiksi. For some of you, sa simula pa lang ng
2025 mga kapiksi, makaka-experience na kayo agad ng mga positive changes sa buhay nyo. Itong mga positive changes na to guys, maaaring ito yan, yung mga peaceful resolution mga kapiksi, kasi diba sabi ko sa inyo kanina na kung kayo ay nagkaroon ng mga problema or challenges ngayong 2024, maaaring dumating sa inyo yung solusyon sa problema nyo. And right now mga kapiksi, simula pa lang ng 2025, mararamdaman nyo na agad yung mga magaganda and positibong pagbabago sa buhay nyo. And itong mga pagbabago na ito guys, maaaring may kinalaman ito sa pagtupad ng inyong mga pangarap, o kaya naman parang desidido na kayo mga kapiksi na tuparin yung mga pangarap nyo sa buhay. Parang yun talaga yung goal nyo mga kapiksi, or baka maaaring mag-set kayo ng goal na ngayong 2025, it's all about me, it's all about my dreams, no? Hindi lang dahil dun sa mga obligasyon nyo sa buhay, pero parang gusto nyong i-priority yung sarili nyo guys, and yung mga katuparan nyo yung mga katuparan ng pangarap nyo. Okay, so yan yung parang pagbubuhusan nyo ng energy ngayong pagpasok ng 2025. And nakikita din natin dito guys yung pagiging masipag nyo and masikap nyo sa buhay with this 8 of Pents energy. And these are actually rewards guys, no? As in, simula pa lang ng 2025, parang may experience nyo na agad yung mga magagandang rewards from the universe. Pwedeng ano pa to, no? Parang buntot nung end ng 2024, kasi syempre, di ba? Yung katapusan ng 2024 usually maraming pera yung mga tao kasi nakakatanggap sila ng mga bonus, ng mga incentive sa trabaho nila. So ito, parang nararamdaman ko na gagamitin nyo itong mga rewards na to or mga pera na to para lalong mapalago, mapayabong yung inyong mga kaperahan, para lalo nyo siyang mapaunlad mga kapiksi. You will become more responsible, parang mas mature ka, mas magiging responsible ka sa buhay mo ngayong 2025. For some of you, kung kayo ay mga single, mga kapiksi, maaring mahanap nyo na rin yung inyong divine match, no? Divine match mga kapiksi, parang pagtatagpuin kayo ng inyong divine match, yung partner nyo, yung pwede nyo makapartner sa buhay nyo mga kapiksi. Para yan sa mga single, okay? Alright. So, yan yung unang set of energies natin for 2025. So, up next, ilatag natin guys again, pwedeng positive, pwedeng negative mga kapiksi. Dito guys, parang meron tayong nakikita na cycle na nauulit na naman, okay? Ito yung mga negative na cycle na pwedeng na-experience nyo na ngayong 2024 o ng mga nagdaang taon mga kapiksi. Ito yung mga negative cycles. For some of you, maaari kayong may mga makaaway, makatampuhan, conflict mga kapiksi, or pwedeng ito rin yung mga nakatampuhan nyo dati, sila rin yung nagpaiyak sa inyo dati, sila rin yung kumbaga nagbigay sa inyo ng sakit ng ulo dati, no? Na parang mauulit na naman siya ngayong 2025. Kaya nga sabi sa inyo guys, kailangan nyo talagang magkaroon ng forgiveness mga kapiksi. Kasi pagka hindi kayo nagkaroon ng forgiveness, nandun lang yan sa puso nyo. And yung memory nun, mariretain lang sa isip nyo. Kasi hindi kayo nagpapatawad at hindi nyo kinakalimutan. And hanggang hindi nyo yan kinakalimutan, pwedeng parang data yan guys na nare-retrieve no sa isip nyo. And kumbaga parang, di ba pag nag-delete kayo, marunong ba kayong gumamit ng computers guys? Comment down below kung marunong kayo. Dapat pag nag-delete, di ba, nilalagay sa recycle bin. Kasi pagka in-empty nyo yung recycle bin, hindi nyo na marirestore yung file. Deleted na siya sa memory ng computer mga kapiksi. So ganun yung kailangan nyong gawin, forgive and forget. Kasi otherwise, mahihila nyo na naman ito. Ibig sabihin, mariretrieve na naman itong mga negative na nangyari sa inyo, and maaari nyo na naman siyang ma-experience sa 2025. So ito yung mga dapat nyong iwasan mga kapiksi, no? Kung merong nanakit sa inyo, kung meron kayong mga
nakatampuhan nitong 2024, kung meron kayong mga kaaway, you really have to forgive them and forget them and forget what they did, no? Para talagang matigil na tong cycle na to, kasi pag hindi, uulit na naman to and maaaring maulit na naman siya sa mga susunod pang panahon ng buhay nyo. So you really have to work on your healing, mga kapiksit. These are all medyo negative ito, guys. You have to work on your healing, mga kapiksi, and you have to be reborn, no? Parang kung kailangan mong binyagan ulit yung sarili mo, gawin mo, 'di ba? Parang reborn, mga kapiksi, through healing, no? Kailangan talagang matutong magpatawad, guys. Kailangan mo talaga 'yon, guys, okay? And para kumbaga parang binibigyan ka ng chance ni universe ngayon na mag-heal ka and parang to be reborn as a new person, become a better version of yourself, para mawala itong mga kanigahan sa paligid mo. Matuto kang mag-meditate, matuto kang mag-cleanse, no? Para mawala yung mga negative energies nyo, mga kapiksi. Okay? On the good side naman, this is abundance of money, guys, no? So, hindi mo masyadong paproblemahin yung kaperahan. Actually, merong nagbubukas na parang unexpected na opportunity para sa iyo sa 2025 when it comes to money. So, nasa sayo na yan, kapiksi, kung papasukin nyo yung pinto na yon. Pero make sure na pag-aralan nyo, no, lahat ng opportunities, guys. Palagi ko kayong sinasabihan dyan, pag-aralan lahat ng opportunities na dumadating sa inyo, para hindi kayo maloko. Remember, guys, meron tayong mask energy, deception energy, no? Kaya dapat yung mga opportunities kasi, guys, minsan sinasabayan ng mga opportunista rin, no? Opportunity nyo, sinasabayan ng mga opportunista para makapanlamang sila. So, kailangan mong protektuhan yan. Pero ito, guys, no, i-mind mo yan. Mind, abundance of money, unexpected opportunities, healing, no? Huwag natin kalimutan yung kanina. Ito, katuparan ng pangarap, mga positive changes, yan. I-type nyo yan sa comment section, mga kapiksi, para hindi nyo makalimutan, tapos pwede nyo balik-balikan. Okay? Alright. So, another set of energies tayo, guys. 2 beses pa. Lapag muna natin lahat, mga kapiksi. And comment down below if feeling nyo nakaka-resonate kayo and if feeling nyo na-excite kayo, no, for 2025. So, ito, guys, these are both negative and positive, mga kapiksi, no? For some of you, ito, guys, nakikita natin na may mga challenges kayo and paghihirap, or hindi naman paghihirap, pero this is more on parang stress of the mind, mga kapiksi. Parang nai-stress yung isip nyo, mga kapiksi. This is because of trust issue with a specific person. So, maaaring magkaroon kayo ng trust issue, broken trust, ganyan, with a specific person sa buhay nyo, na parang hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo and hindi nyo alam kung paano kayo mag-move on or kung paano yung next step na gagawin nyo. Sabi ko nga, guys, no, kailangan yung, again, kung pagdating yan sa specific person, kailangan forgiveness talaga, mga kapiksi. Pero syempre, mas mabuti na kakausapin nyo rin yung person. Guys, no, syempre, pagdating sa relationship, communication is the key. Kailangan talaga magkaroon ng masusing communication para maiwasan yung mga ganyang klase na trust issue, guys. Okay? On the good side naman, ito is swerte, guys, no? Merong opportunity na dadating sa inyo, mga kapiksi, sa 2025. Pagdating sa kaperahan, pwedeng ito yung bagong trabaho, bagong negosyo, bagong investment, bagong opportunity. Ito yung magdadala sa inyo ng swerte, at saka hindi lang swerte ang daladala nito, pero maaaring umangat yung buhay nyo dahil dito sa magandang opportunity na to sa pera. Okay? So, again, wag nyong palampasin, pero dapat pinag-aaralan nyo din, mga kapiksi, para hindi kayo mapahamak. This is a very, very nice opportunity. I'm sensing na meron itong kinalaman sa negosyo, guys. Negosyo, business, partnership.
collaboration. Yan. So, yan yung mga kailangan yung tingnan for 2025 kasi maaaring yan yung magdala ng swerte sa inyo. Sometimes kasi kapag nakikipag-collaborate tayo, doon mas nagbo-boom, no? Yung pangalan nyo, ganyan. So, try to consider those mga kapiksi, especially kung nasa social media kayo. Nowadays, marami ng mga content creators, marami ng nasa social media or so maaaring makatulong sa inyo yung mga collaboration mga kapiksi. Nakikita natin na very smooth, very suave din yung pasok ng pera sa inyo. So parang magtutuloy-tuloy siya mga kapiksi. Okay? So yan, i-mind nyo yan sa comment section guys. Mind swerte, mind good luck, mind good fortune, no opportunity sa pera, level up ng kabuhayan, bagong negosyo for some, business, collaboration. Yan, i-type nyo agad sa comment section mga kapiksi. Huwag nyong kalimutan. Okay? Alright. Grabe, na-excite na ba kayo guys? Na-excite ako para sa inyo, no? So, nakikita natin na yung 2025 nyo, mas marami yung positive kesa sa negative energies mga kapiksi. So, ito ito na yung last spread natin mga kapiksi. So, again, ito yung puro positive guys, no? Actually, these are financial gains. These are new beginnings. Kumbaga parang sa end ng 2024, magkakaroon pa kayo ng mga new beginnings, new opportunities na pwede pang magkaroon kayo ng financial gains mga kapiksi, no? As in, nakikita natin yung 2025 mo is papataas siya. Guys, no? Mas pataas siya, mas magle-level up yung buhay niya sa 2025 compare sa 2024. Mas maganda yung daloy ng kaperahan nyo at saka mas maraming bagong opportunities para sa inyo. Magtutuloy-tuloy pa yung financial gains nyo mga kapiksi. Meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaaring may water element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another water sign. At saka nakikita din natin dito na parang mas nagiging matibay yung foundation ng buhay nyo. Mas nagiging matibay kayo sa buhay. Mas nagiging maganda yung status nyo sa buhay. And mas nag-i-increase din, no, yung inyong kaperahan. At saka mas maraming tao sa paligid nyo na maaaring makatulong sa inyong kasaganaan. So, hindi siya parang teamwork, kumbaga. Although, sarili mong effort yan, pero meron ding contribution yung ibang tao para mas lalong bumilis yung pag-angat mo sa buhay ngayong 2025. And, for some of you, you will experience some loneliness. Sometimes, parang medyo may lungkot, but you'll get by. Malalampasan nyo rin yan mga kapiksi. Hindi naman yun permanent. Kumbaga, panandalian lang. Pero malalampasan nyo rin mga kapiksi. Okay? Alright. Grabe, sobrang ganda ng reading nyo, Capricorn. No? So, ito guys, idagdag nyo sa imamind nyo. Mind, financial gains. Mind, collaboration. Help from others. New beginnings. Yan. Pag-angat ng buhay. Sabi ko nga sa inyo guys, mas aangat yung buhay nyo sa 2025 kumpara ngayong 2024. Okay? Alright. So, i-main nyo na yan guys lahat. Sa comment section, ito yung ating yes or no pick a card reading mga kapiksi, no? So, dito, huminga kayo ng malalim guys. Tapos, itanong nyo sa isip nyo kung ano yung tanong na gusto nyong malaman for 2025. Answerable by yes or no, tapos pipili tayo ng isang sagot sa inyo, okay? So, eto guys, no, yung video na to, pwede nyong balik-balikan, pwede nyong panoorin kahit ilang beses para ma-refresh sa memory nyo. Pwede nyong panoorin ngayon bago matapos yung 2024, pagpasok ng 2025, and for the rest of 2025 mga kapiksi, para ma-refresh sa memory nyo yung mga magagandang energies mga kapiksi, and dun kayo mag-focus, okay? Alright. Happy New Year sa inyong lahat, guys. Okay. So, again, guys, hinga ng malalim.
Tapos itanong nyo sa isip nyo yung isang tanong nyo, answerable by yes or no. And then pili kayo ng isang card guys. Card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. Kung card 2 naman ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. And kung card 3 naman ang napili nyo, ang sagot sa tanong nyo ay yes. So, congratulations mga kapiksi kasi puro yes naman yung lumabas sa inyo. Alright? Okay, so thank you so much for tuning in mga kapiksi. Salamat sa pagsama nyo sa akin ngayon 2024. And sama-sama pa rin tayo sana sa 2025 mga kapiksi. Thank you all so much sa inyong pagmamahal. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapiksi. Ito yung ating mga 2025 kapalaran. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys, and ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.